Amahan mo nga Diyos na iningatak na sa kagabhiyon. Kami magadol di sa imong balaan nga presensya, magapaubos sa imong mga kabubuton sa among mga kinabuhi. Mahibalo kami, Father God, wala gid kami mamahimo sa among kaugalingon nga kusog, sa among kaalam, pinagi sa among kaugalingong pamaagi. Madawat lamang nimo ang among mga pagpangalagad, sa dihang kami limpyo diha sa mga tubangan, in fellowship diha kanimo, filled with the Holy Spirit. Mao lamang kana ang madawat diha sa mga tubangan. Dili pinaagi sa among mga lihok, Father God. Salamat sa imong grasya, salamat sa imong pagpakigistorya kanamo karon sa iyano nga paagi. Salamat sa teaching ministry of God the Holy Spirit. Ginauli na mong tanang pagpasalamat, pagdaig, paghimaya, pinagi lamang sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Okay, magabasa tayo sa Hebreanon 4, versikulo 12 hanggang sa 13, na nagaingon. Kaya ang pulong sa Diyos, buhi o nagalihok ng gamhanan, labi pang mahait kaysa espada, nga do'y sulab, o mudulot ngadto sa gitagbuan sa kalag o espiritu, sa mga dutahan o sa mga kauyukan, o mutugkad sa mga huna-huna o katuyuan sa kasing-kasing. O sa pananaw sa Diyos, walay binuhat nga natago, hinunua ang tanang butang, binuksan o dayag sa mga mata niya, kang kinsa magahatag raw niya kitag husay. Yes, tinuod yun kini ang pulong sa Diyos, no? Ang tanan na to nga mga, bisan man ang atong mga huna-huna na basa sa Diyos, naibalo siya sa atong kinabuhi. Kung kita angayan ba sa pagsimba kaniya, kung dili kita limpyo siya nga tubangan karon, dili madawat ang ato pagsimba kaniya. Kanang dili kita in fellowship with God, dili madawat. Dili kita filled sa Holy Spirit. Actually, one package mo na siya, no? Package mo na siya. Nasa dihang nagagamit kita sa rebound technique, automatic din na siya. Limpyo tas tubangan sa Diyos, automatic na in fellowship with God, and then filled with the Holy Spirit. And by that, mo stay ta in fellowship with God. Sa pag-stay na to, sa pag-fellowship kauban sa Diyos, amo na ng panahon na nga nag-walk ta, no? Nagapangalagat ta sa Diyos. Hindi ta makapangalagad sa Diyos kung adun natay sala. Ug nabasa sa Diyos ang tagsa na to kinabuhi. Ug busa walay maka-eskapo sa mga mata niya, ang tanan binuksan og dayag, no? Sa mga mata niya, no? Nga diin so malabot nga mga adlaw maghatag raw niya tag husay. Tonight akong ipadayon kini nga pagtuon kay mao kining subject nato sa seminary, Dying Grace, o kay naman diri ang pipila nato ka mga kaubanan. Ako na lang kini siyang ipadayon para nga mahuman kini siya, para nga sa pagsugod sa first semester sa sunod tuig para sa mga second batch. Dili na nako kini tudlo continuous sa second year para sa second year sa first nga semester, dili na nako kini siya itudlo, no? Kay pahuman naman ko nining Dying Grace supposed to be dito gini siya sa second year, pero supposed to be ako untang gihabol karon para matudlo para ikanapulo nga module, pero lisod na, no? Tungod kay nana nagahatag na sa mga grado, kinahanglan magpasa ko questionnaire nga to sa iya, ha? Then ipasa pa niya kay Pastor Jungjong, ansiran pa namo mudagan pag pila ka adlaw, so malit na, so busa ang sulti ni Pastor Tim nga i-average na lang daw, no? So pero ako na ning nasugdan pagtudlo, duha ka Saturday na nga tudlo na ko kini, no?
So karon dinhita sa the Death Shadow Valley, no? No, hinumduman nato nga kini siya nga subject importante kayo nato nga mga Kristohanon. Ngano man, kitang tanan moatubang tas kamatayon. Kung dili nato ni siya masabtan, samara nga dili ta andam moatubang sa kamatayon. Mahimo lamang kitang andam moatubang sa kamatayon sa dihang masabtan nato kini siya nga subject, kining dying grace. Ug sayod ko nga daghan kayong wala pa makasabot ug unsa gyud ang kinabuhi, no? Unsay purpose kinabuhi. Ug kung wala pa sila nakasabot sa purpose kinabuhi, ang kamatayon para sa kadaghanan kahadlukan, no? Apan kung nasabtan na nato ang doktrina sa kamatayon, mao kini siya nga atong preparation nga kung matubang man tanian ng panahon na either sa balatian man o sa unsa man nga mga pamagi, andam ta. Ug mo nang gitawag dying grace. Sa dihang i-apply nimo ang pulong sa Dios, sa dihang nagkatubang kita sa kamatayon. So dinhi na kita karon sa page 30 sa the Death Shadow Valley. Nagaingon dinhi, even though I walk through the valley of the shadow of death, I fear no evil, for thou art with me. Thy rod and thy staff, they comfort me. Thou dost prepare a table before me in the presence of my enemies. Thou hast anointed my head with oil, my cup overflows. Surely goodness and loving kindness will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Psalms 23, 4-6. Now, nahibulo kita, no? Kanunay na nato kining ginabasa ang Psalms 23. Ay, in fact, ang uban nini naka-memorize pa. O kabanday ko nini, gihimuan ni cross-stitch ako ang asawa. Napoy kanta nini. Pero katong cross-stitch, gwapo kayo, no? Nga naasay mo hang atubangan. The Lord is my shepherd, I shall not want niya. Pagabot dili sa verse 4, even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me. Thy rod and thy staff, they comforted me. So, pagkanindot, no? Now, dili atong nakita, aduna lamang kita'y usa ka real state ug mao lang na ang atong kinabuhi. Ang atong kinabuhi usa na to ka gitawag na to, kung atong pagkatanawon, murag usa ka piece of land lang nato nga diin importante kayo. So your very own death shadowed valley provided for you by the Lord Jesus Christ in eternity past. Matubang kita sa kamatayon. Mo nang gingon sa Hebrews 9:27, it is appointed unto man once to die, and after that the judgment. And then sa James 4:14, gisulti po din ha, ang atong kinabuhi, your life is like a vapor. Short lang daw kayo ang atong kinabuhi. So kung gitagaan man ta sa Ginoo, ibutang nato 70 years. 70 years i-times nimo sa 365, pila ka days? Kita may master sa math dia. Calculator ta. Sige daw. Sa 365 i-times nimo sa 70. Pila? 70 Times 70 times 365. Pila? 5 times
45,000. 4,500. Ha? 25,000. Tapos, 550. sayang ka 25,000 lang? 550? Yan ako nagkuhan. Ako 40, 45. Oh, nakuha nag 45. Kuha na lang, 70 minus 45. Nila. Kuha na lang. 25 na lang. 25 times 3. Times 365. Kamay nga. 25 times 365. Zero na ko doon, dati 71. Matay. 9,000. Pating. 9,000 na lang yung mga tao sa liputan. Pila na lang? 10,000. 10,000 na lang daw ko. Maminusan ka ron. Divided by 12. 8,000. Divided by 12. 760. Kasi 9,000 divided by Times. 12. Para makuha ang number of year. Equal number of years. 760. 7 years. Kamay na lang kayo, no? So, kada adlaw, minus 1 ta? Kada adlaw, minus 1. No? Nga, kung wala ka butok, 70 pag yun. Panatag 60 lang, James. Sagulan pag bisyo. Sa gulan pag bisyo, no? Well, mubo lang kayong kinabuhi, no? O, ang mga tao pag yun, wala makasabot o kung saan dapat nilang tanahon sa dihang magkatubang sa kamatayon. Mao ka na nga importante kay ka na nga masabtan hangtod sa last breath na to. O kung saan ni mo nga imong maangkon ang gitawag dying grace. Kaya ang dying grace magod kanang namatay ka nga in fellowship with God. Dili tong namatay ka nga nagkarnal ka na nakaisala, nagkahadlo ka, dili na siya, no? Ang dying grace, namatay ka sa grasya sa Diyos, nga naka sa pagpakig-fellowship kauban sa Diyos. Mo nang pangandaman kayo. Dapat ready kita niya na. So, the Hebrew noun, chalmavet, gitawag isang chalmavet, no? Is usually translated shadow of death. O mo nang chalmavet, T-is-A-L, then M-A-V-E-T, no? Gitawag siya of shadow, then of death. But it is one word, compounded from two nouns. The first noun, gitawag siya chal, T-S-A-L, is the word for shadow. And then the second is mavet, the second noun is the word for death. Chalmavet, no? Gitawag siya shadow of death. Now, bis translated, gitawag siya death shadowed or chalmavet. So, refers to your very own death shadowed valley. So, kitang tanan, nagkatubang ta din ha, no? Siguro sa mga old age na, kung dugay kang nagapangalagad sa Diyos o na ang pulong sa Diyos, dagan sa imuhang kalag, posible ka nga makaprepare ka sa kamatayon. Nga makaingon ka, dili ka mo focus sa kahadlok sa kamatayon, kung dili mo focus ka nga hapit na yun mo man ang imong kinabuhi, nga diin makalabang ka sa dying grace, in fellowship ka with God, bisan man sa pagkatubang mo sa imong kamatayon. O very few believers lang ang makaangkon ni ana. O kinsa lang na sila ang nai-privilege niya na ang mga hamtong lang ng mga magtotoo. Pero napuno sa pulong sa Diyos ang ilang kalag. Nga diin wala sa iyaha ang kahadlok sa kamatayon. Kundi nasa iyaha ang kadasig nga yes, bisan man mo atubang ko sa kamatayon, padulong ko sa Ginoo. Ginoo ang atong padulungan. Dili ta lahi og atuan, padulong ta sa Dios. Magkinabuhi ta sa walay katapusan kauban sa Dios.
So, mo kinino, a shadow is defined as a dark figure or image cast on the surface by a body intercepting light. Kita mo ng shadow, no? Kung magtanong mo sa inyo ang shadow, unsa inyo nakita? Murag ngit-ngit gamay, no? So yun na sa diyang magatubang tas kamatayon, pwede pa nga masilip na to gamay nga murag nga anata padulong sa kamatayon. Sa mga karon nga nanami sa senior citizen, murag masilip-silip na namo gamay, no? No? Murag makaana na ganimi nga basin dining pila ka mga tuig o decade ba ka, basig wala na, no? Pero naka-intercept mi og light. Nay light nga ma-intercept na mo nga makana mi nga padulong ko sa langit. Nakoy paglaom. Nakos kinabuhing dayon. Sumunay maghatag na to og kadasig nga dili ta dapat mahadlok bisan man sa atong pag-atubang sa kamatayon. Because i-transfer lang ta sa yuta nga to sa eternity. Ug busa ang usa ka tawo nga doktrinado, well, makita niya ang mga pulong sa Dios, ma-intercept niya ang pulong sa Dios nga nasa iyang kalag, do I walk through the valley of the shadow of death? Manang sugtidan, no? Si David, no? Bisan og maglakaw ko sa landong sa kamatayon, matupang David, I will fear no evil, for thou art with me. Di sa diyang magatubang tas kamatayon ayaw kahadlok, kay nganuman ang atong Ginoo na nagkauban nato. As long as you are in fellowship with Him, ang Diyos mag-uban nimo. Yes, ang imo pang mga higala, pwede pang dili mo uban sa imo sa kamatayon. Pasagdan ra ka. Siguro, isang pa sa imong mga member sa family, kung busy kayo sila, pwede pa nga wala sila. But, ang atong Ginoo, nagsaad siya din nga mag-auban din siya kanato. Bisan man sa katapusan natong ginhawa, dili siya mo biya nato. Pwede tang biyaan sa atong mga pamilya, sa atong mga higala, pwede tang biyaan nila. Hindi man gid sila magkauban nato, labi na nga to sa lugana na. Biyaan na kita na nila. Igor ang ihato dito. Pero ang Ginoo mag-uban nato. Sumunang pag-iyon ni David, do I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me. Ang Ginoo na. Ikaw mag-auban ako. Sumunang nagsikog tanawanan ko, niya na nga time siguro sa diyang magatubang ta sa kamatayon, unya in fellowship ta with God, dili ta hadlok ko niya, kundi hatagan ta niya og daghan kayong paglaom. Paglaom sa langit, paglaom nga makita na nato siya, paglaom nga mawa na tas kalibutan nga masamok, kasakit sa kalibutan, problema sa kalibutan. Dito na ta sa place nga wala na kamatayon, wala na pag-antos, wala na paghilak. Og mo na mga ma-intercept na to nga mga doktrina nga nasa tong kalag. Now karon, kung wala kay doktrina sa imong kalag, unsa man nimo pag-intercept? Magdangoy-ngoy ka gyud. Kaya nagunahuna ka nga mamatay ka na. Mahadlok ka sa kamatayon. Pero kung nakay daghang doktrina sa imong kalag, magsigi ka gunahuna, siguro adlaw na lang, siguro 1 hour from now, makita na nako ang Ginoo. Transfer na ko from nining magubot nga kalibutan ngadto na sa kinabuhi nga malipayon. So, daghang ma-intercept nimo nga mga doktrina nga din maghatag nimo og kadasig. Ug mo nay usa ka butang kinahanglan pangandaman nato ang pagkatubang sa kamatayon. So kung dili ka andam sa imong kinabuhi,
Kung wala ka maanad sa imong pagkinabuhi nga in fellowship with God, na dili po ka maanad sa imong pagkatubang sa kamatayon. So dapat karon paanaron na nimo ang imong kinabuhi samtang buhi pa ka, nga magkinabuhi ka nga kauban nimo ang Dios. Kaya kung naanad ka nga kauban nimo ang Dios sa imong pagkinabuhi karon, bisan man sa nagatubang ka sa kamatayon, maanad ka nga, God, nara ka sa kong kilid. God, nagtanaw ka sa kuha, Jesus Christ, kay balo ko, wala ka mo biyan ako. And I'm sure, nga hangtod sa last breath na to, mahimo gid siyang dying grace. Og morning libro ha, ang atong ginatunan karon, no? So, in the analogy, the dark of the shadow refers to your dying face, no? Shadow, makita na nimo nga, ngit-ngit naman. Murag halap-halap naman, murag makita ni mga murag di na gid ko magdugay sa kalibutan, no? So in your death shadowed valley, you have the opportunity to intercept the light, the Bible doctrine in your soul. So mo ginay kapital nimo, Bible doctrine in your soul. So kung dili priority nimo ang Bible doctrine sa imong kalag, dili jud ka makapangandam sa imong kamatayon. Muna nga dapat sige jud ka tuon sa pulong sa Dios. Bible doctrine, tagaan gid nimong pagtagad, no? You will not fear the manner of your death because thou art with me. Di ka magakadlok niya na tungod kay nagatuka nga si Jesus Christ na sa imo. The Lord Jesus Christ accompanies you through your death shadowed valley. Dili siya mo biya. Sabi niya na sa Hebrews 13:5, I will never leave you, nor will I forsake you. So the shepherd, the Lord Jesus Christ, who has guided you by the precedence in the wagon track of the spiritual life, also guides you through your very own death-shadowed valley. The comfort and encouragement you derive from doctrine in your living pace will also comfort and encourage you in your dying pace. So with the inner dynamics of the spiritual life, and you have nothing to fear in your journey through your death-shadowed valley. Kahinumdon mo ni Abraham, matod pa niya, natagbaw kay ko sa akong kinabuhi. O kung natagbaw si Abraham sa iyang kinabuhi hangtod sa iyang last breath, buti pasabot, natagbaw siya bisan man sa nagkatubang na siya sa kamatayon. Kaya ang iyang kinabuhi ko tubiya sa kamatayon. Yung nga nung ningon man siya nga natagbaw ko sa akong kinabuhi. Natagbaw siya tungod kay gikan siyang pagpakig-fellowship sa Diyos hangtod sa iyang kamatayon, he is in fellowship with God. In fact, kung imong pagkatanawon, pila ka mga tao nang gisgutan din nga nag-walk sila with God, in fellowship with God. Si Enoch, si Balutang Enoch, no? Si Abel, he is walking with God. Nagkinabuhi siyang righteous. Katong ipatay siya ni Cain. And then si Enoch, walang gani siya magig kamatayon tungkol sa iyang pagpakig-fellowship kauban sa Diyos. Gisakwat siya. And then si Noah, nag-walk with God sila. Nagkinabuhi si Noah nga din in fellowship with God. Si Abraham. So hangtod na diri sa pipila pa ng mga atong nadunggan nga din bisan man sa kamatayon, wala nila gikahadlok apil na si Apostol Pablo, no? And of course Jesus Christ, no? So just as God provided everything for your spiritual growth in life, so He provides everything for your dying peace. So kung ang Diyos nag-provide ba nimo sa tanang mga espirituhanong pagtubo samtang napakas kinabuhi, nagatubo ka nga spiritually, ang Diyos po nag-prepare po daan siya sa imuha kung saan nimo pag-atubang ang kamatayon.
Mahibulong bitaw ko kanang magtanaw ko sa ubang mga Christian martyr. Alam ko libro niya na. Samtang magabasa ko ba ko, ngano ka nga kasagaran sa mga martyr, Christian martyr, wala sila kibo, bisag patyon sila. Wa sila, ang uban sila, wala nagasuki, kuwan ra sila kanang sugot ra sila, kung sa buhaton sa ilaha, wala sila nag-struggle. Nagana ko, ngano man yung mga martyrs nga okay raman sa ilaha, bisan man ang mga persecution sa ilang kinabuhi. And then miabot sa akong mind, sa dihang akong nabasa ni nakana ko nga, sa dihang nagkatubang sila niya na ang Diyos nagauban nila. Nagkatabang sa ilaha, bisan man sa katapusan sa ilang ginhawa. Imagine that, like sa kinabuhi ni Apostol Pablo, nga nakatubang na si Apostol Pablo nga atsahon na ang iyahang liog. Samtang nagahulat siya nga pag-atsahon ng iyang liog, sa inyong una-una, unsa gid kana? Posible gid kang mahadlok. Dili mahimong, kung imong pagkatanahon, ang life ni Apostol Pablo, kuan ra gyud, sugot ra gyud siya. Kay sa Timothy padaan, ihan ang gipanagna nga hapit ng iyang panahon. Naibalo na siya nga i-execute na siya. The time of my departure is at hand. Muna yan sulti. Samtang nagkasulat siya sa kang Timothy. Pero nganong wala siya nagkahadlok, siya pa hinuon na nag-encourage kang Timothy, nagadasig kang Timothy, nagkasulat kang Timothy. O dinha ma-confirm na to nga ang Diyos maguban sa usa ka alagad niya o sa usa ka anak niya nga in fellowship with God, bisan man magkatubang sa kamatayon. O ang kamatayon, bisag unsa man nga klaseng kamatayon, o matami balo kung sang klaseng kamatayon ang atong atuwa, no? Posible sakit ba ang kamatayon? Dili ba sakit? Para nang natulog lang ka, magdilim na siya sakit, no? O unsa pa na kanang kamatayon nga mura kanang wala lang nimo daw mga miabot, dili sakit. So, ug asa man nga place, asa man nga time, ug unsa man nga manners kamatayon, kung ang Dios na nagauban nato, magatabang siya sa tuwa, ang atong burden, ang atong kabugaton, ang kasakit, tabangan ta niya. I-carry niya ang atong burden. Mo nang sa Matthew 11:28. Ug mo nang matingala kung kana kung kaya gid nila, no? Gibuhis nila ilang kinabuhi bisan man sa mga 15th centuries nga mga believers. Sila ni William Tyndale. Gina-persecute man sila. Pero nganong kaya nila? John Wycliffe, nganong kaya man nila? Ang Diyos nagauban nila. Na ang Diyos wala mubiya nila, no? So, just as God provided everything for your spiritual growth in life, so He provides everything for your dying peace. Sigurado ko, mutabang uban ang atong Ginoo sa diyang magatubang na sa atong kamatayon. Siguro kung old age man, nakabantay ko sa testimony sa anak ni Colonel Tim, sa diyang si Pastor Tim, kuha na siya, nagpadulong na siya sa kamatayon. Ug matod pa niya, siya daw nga anak nataranta. Pero ang iyang amahan, nagtutok ra sila, iyaha, murag nagtanaw ra siya nga, amot, unsay bot, pasabot, naratel ka. Murag, sama ra nga, nagsulti nga, ikaw ang nahadlok. Murag, sama ra nga nana ba, no? Huwag gani ko.
So ang usa ka taong in fellowship with God, dili siya rattle. Pero samtang nagkaanak ko sa testimony ko, grabe no? Ang ihang amahan, mingon pa ang anak. Anong ko magkadain manawag sa kuwa? Dapat gitawagan ko nimo, lain na imong kahimtang. No? Pero di ay, wala na. Padulong na dito sa katapusan siyang kinabuhi. So siya pa ang nagsigig basol, siya pa ang nagsigig blame, no? But nakanak ko, grabe, no? Tribute na, sa katong sa tribute niya, no? So, usahay, ang buhi ang maratel. Ang katong himsog. Kung mo ba na kasagaran nga paano? May tabo ang katong himsog mo magkarakara na. May testing nila. May testing nila, no? Hospital na, dagan sakyan na. Ano yun, no? Gusto pa mong ginato nga luwason. So this is the part of the Lord's victory that takes the sting out of death. Muna yung kadaugan sa Ginoo. Ibalutang ang atong Ginoo, nagmadaugon siya diya sa kamatayon. Ang usaw-usaw ka magtotoo nga mamatay sa grasya, nagmadaugon siya ang pagtuo. Muna sa 1 Corinthians 15:55-57. O death, where is thy sting? O kamatayon, asa naman imong kalala? Walay lala ang kamatayon sa mga tao nga nakasabot sa pulong sa Diyos. Pero sa tao nga wa kasabot sa pulong sa Diyos, lala ang kamatayon. Hadlok ang kamatayon. So since this is God's last opportunity to bless you on earth, He will make dying grace blessing superior to all the prosperity, promotion, wealth, and success that you enjoyed in life. Mao ni siya ang pinaka-taas kay nga blessings nga ihatag sa Dios nga na sa imo. When you grow to spiritual maturity, naanad ka nga magkinabuhi in fellowship with God, sadyang nagatubang tas kamatayon, mao ni siya ang pinaka-taas kay nga panalangin sa Dios nga ihatag nga ni kanato. Nga sadyang nagatubang tas kamatayon, yes, gusto po niya nga ma-experience na to ang dying grace. Imagine that, sa last breath nimo, wa ka mo biya sa Ginoo, sa last breath nimo, in fellowship with God ka, naka sa Ginoo. So, He will make dying grace blessings. No? Gusto niya nga mamatay ta nga dying grace. He will make dying grace blessing superior to all the prosperity, promotion, wealth, and success. Muna siya pinakataas that you enjoyed in life. So good na tagampo karon nga kung maabot man ang atong kamatayon nga ready ta. Andam ta. In fellowship with God ta. So God intends for the last blessings in time. Mo guni ang last nga blessings sa iyang ihatag sa tuwa. Wala na may laing blessings nga iyang ihatag. Last minute na ninimo. O dapat kini nga minute mo ni ang pinakanindot sa imong kinabuhi. Dapat mo na ning kadaugan nimo nga sa last minute sa imong kinabuhi wala ka ning lunga sa imong pagtuo o sa imong pagpakig-fellowship sa Diyos. Mo ni ang last nimo nga minute, last seconds nimo. So God intends for the last blessings in time to bring you the summum bonum in life. Ang sabi ng summum bonum in life, total blessings in life. Pinakataas. Mamaling suma, no? Kaya magnay, kadharaman. Kini kay sumum man. Sumum, bonum. Bonum is blessings, no?
So mo ning pinakataas nga blessings nga makuha o maangkon nimo sa imong kinabuhi sa dihang ikaw mo tubang sa kamatayon nga nagulat ka. Siguro kung pwede lang maghihap na ka ba, no? Siguro 1 minute na lang. Oh, mag-countdown na lang ka. God, kung na lang, 30 seconds na lang niyo, 60 seconds. God, in fellowship di ko sa imo, Father God, di ko gusto nga malayo sa imo. 1, 2, 3, countdown ka. Pagkanindot sa kinabuhi kung yun ana ang imong kinabuhi. Kung yun ana lang ang atong kinabuhi, sa last moment, last seconds sa atong kinabuhi, we are in fellowship with God. Wow. And that's my prayer, no? Para sa ato ang tanan. Pero kung na-disgrasya o kalit ang pamatay, saan pag pili siya nagkamataon? Depende sa iya kung siya hamtong ang magtotoo. Siguro sa pagka-disgrasya niya na, pagkadyot niya na, makakuha pa siya og light. Kay kasagaran sa disgrasya, napamangyo number of minute or seconds nga maka-intercept pagka-light. Ang wrong siguro nga perception no, karang ngayon dying grace na ka, kahit ito lang nakakapagili siguro na mo. Dili na mao. Actually, ang dying grace para sa mga matured believers. Dili sa edad. No? Dili sa edad. Pero mawag sabot na ako na matured na ka. No, dili. Dahil grace na ka, kaya naka sa edad nga kaunon ba? Wala. Dili ka na mo'y buti pasabot. Sa ito pa, walay opportunity ang mga bata pang nangamatay. No? Matapon na sa tabo. Oh. So, ang tinuod, gitawag siya dying grace tungod kay nag-grow ka sa imong spiritual life. Naghamtong ka. Unya, nagkinabuhi ka nga spiritual hangtod sa imong kamatayon. Mani dying grace. So, wala nagmatter kung batanon pa siya, basta spiritual siya. Si Apostle Paul, ibang tingkuwag na yan. Si Apostle Paul, wala man kabutog 60 si Apostol Pablo. Probably na siya sa mga 68. Oh, 58. Gamay lang. Grace niya kung kaya bisa ipatay siya. Dying grace. Wa man siya complain. For to me to live is Christ and to die is gain. Klaro man kayo sa kinabuhi ni Apostol Pablo. So, distinguish ang dying grace sa tao nga nakapalo. Dili ka maka-judge. Pero ikaw, nga nakabalos doktrina, pwede kang makaingon sa kuha, sa inyo ha, o sa ilaha, makana ka nga, unta no, dying grace to no. Pero kung wala dyo kay kibo sa imong kamatayan, wala dyo ka nagkisi-kisi, wala dyo ka nagkahadlok, kasi ang kahadlok mong din ha mo'y kuhan. Sama ra nga wa ka nahigugma sa Diyos, kaya nagkahadlok ka katong gitudlo kanina, no? Ay, sa tundo ni Pastor Tim sa una, di ba na? Pastor Tim sa kapatid Oh. mag-crash daw, consider yung siya dying grace. Di ba ka na, 1 minute na lang, matay na ko. Oh. Basta maka-intercept kag light, So, kalit lang kayo, pag-ana nimo, basta wala ka nagkahadlok, dying grace. so para na pastor, madisgrasya ka. Pagkabang ka rin mo, dying grace, sa wakang yagi kuhan, dito rin kamatay. So, perception mo sa mga bukong ito, disiplina sa Ginoo, ikuha sila. Okay, nabangga mo ko, dili mayon. No. Hinumduman na to nga ang kamatayon, wala nagdepende sa manner, sa time, o sa gitawag na to location. Usay ang tao mo yung disiplina dito kay ganong naa siya dito. Dili barometer ang location, dili barometer ang manner kung nabangga siya, na-crash siya, no? Ang timing, dili barometer kung dili ang imong pagpakig-fellowship diha sa Dios mo'y nagdetermine kung dying grace ba o dili ba. So, may tatwa na, pastor. May talagin ka sa pag-fellowship sa Ginoo. Tapos, ang kinabuhi sa tao na mag-time. May time, may manner. So,
Sa time na nimo, ano kami ang imong time, nag-drive kag sakinan, so disgrasya gid mo mamotor kay Pwede. Oo, pero time. Pwede. So sa para sa kuha na Pastor Fred, ang Diyos man God is nagagamit din sa mga circumstances. Kaya nga circumstances, posible gigamit na sa Diyos nga ang inyong mga kapamilya nag-suwing maturity na, testing na po na nila how they react. Tinood na. When they blame God, ingon na lang mo pa, kung anong siya paman, Ginoo, anong minaliman ka. Pwede nga gamiton ng mga life. Pwede. Ikaduha po niya na, para sa naghamtong nga mga magtotoo, makadawat na ka, bisag kung saan klaseng kamatayon. Kasi yun man, karon nagkinabuhi pa ta, na kakatunta sa doktrina. Kaya nakakatunta sa doktrina, nana sa tong isip nga, Lord, makadawat na gid ko bisag unsang klaseng kamatayon yung ihatag sa kuha. Bisag asang nga dapit, bisag unsang klase. O unsang nga manner makadawat na ko. So ready na ka. How about your family members? Oh. Test na po ito nila, no? Oh, ang imong family members kay balo na ka, imo nang gi-submit sila sa Ginoo. Kay ang Dios dili gyud mo biya sa iyang mga pamilya sa usa ka magtotoo nga namatay nga nagtubo sa pagkahamtong o namatay sa dying grace. Kay dili naman ko, halimbawa ako, kung dying grace, dili man daghan akong isip sa akong pamilya. Wala naman ko'y worry sa ilaha. Ang Diyos na may bahala sa ilaha. O sigurado nga ang Diyos gi-grant niya ang ako ang kamatayon o siguro ang inyong kamatayon, ang inyong pamilya, walay problema na sa mata sa Diyos. Until 4th generation pang sada. Sa paso, wala na Psalms 35:7 ang ingon nila nga na bata pa po ako siguro ako pinatugyayan. Wag yun ko kay malunga. Wag yun na po na kuwan nga pamilya na pagkili mo sa magtao. So, mao ginagawa gawin na ako, matay na ko simple na naroon ko sa akin na naroon na yung sakit na ito na ito na buwan. Terminal ba yan? Terminal disease ba yan siya? Wala naman siya kayuan. So, wala mo mag-judge in your life. So, tinood na. Tinood na. Ang ako lang yung buwan na di ba wala ko lang kuwan sa pulong sa ginawa nga hindi na biyaan ang pamilya. Dili siya mabiya. Ilabi na ang head of the family nga namatay nga espirituhanon, namatay nga dying grace. Wala pa'y mga anak, moabot pa na siya, musuyo pa na sila sa 4th generation, ha? Ang katong panalangin sa Diyos. Look at the life of Job. Wala pa ganit namatay si Job, nakakita pa sa iyang ikaupat ka henerasyon ng mga anak. O ang panalangin ni Job ning sop-sop yun ganito sa iyang mga anak. Sumunang dili na ta magkabalakas na hibilin kay nga naman maka-accept naman ta God kung timing na gyud nimo di naman ko mubalibad. Di na ako mangandoy pa, nga dugangan pa nimo akong kinabuhi. Tama na gud kung sa gusto nimo, makadawat na ko. Ako ba mo pastor is kanang ako lang sila pagtuo sa Ginoo, yun sila Ginoo. Ako sila pilanis magampo no. Ginoo ayos sa kuha kay nagmay pa akong mga anak. May anak mo di ba? Tinood na. Tugwayan pa. Kinsa mag suporta sa akong pamilya. Anak ba no? Mati president may tabo no. Sa mana. Pero kung nagtubo ka sa pagkahamtong, ang Diyos na ibalo sa timing sa imong kamatayon. Mo nang giingon din na sa Job 5:26. You will go to the grave at the right time. Murag sama daw ka sa mais nga pagkasanggion siya sa insaktong panahon. O walay usa ka farmer nga scale farmer nga musanggi sa iyang mais nga dili pa siya hinog. Tapos napas ang Robert Ford yung naman nga
katong mga tao nga nagapangita sa kaalam sa Dios, tungagan din niya ang kinabuhi. Sa Usapod na. Proverbs 9:11. Usapod na. So, pwede gina. Pwede pang dugangan og 15 years. Depende sa Ginoo na, no? sa Ginoo kita. Pero just remember nga ang timing sa Ginoo, dili ko na, dili dapat mag-complain ang tao. Kaya pwede nga ang timing sa Ginoo, si Jesus Christ ganit, 33 years na ganit. Wagi ka mo 34. O gani kabot siya, no? So, si John the Baptist, at the age of 30 lang. Kamu po sila kinabuhi, ipatay pa sila. Kaya balumon John the Baptist, di ba? Ipot lang tugliyog. Stephen. Stephen. Tanong pa kayo. Mabura man lang edad, 30 raman. So, ang timing sa Ginoo mo ay pinaka-timing. Pero ang pinaka-importante din ha, nga nasabtan nimo ang doktrina, nga dili ka mag-complain, dili ka mag-demand, ug unsa may kabubuton sa Dios. Yes, pwede ko kang mag-pregot. Nalugwayan. Father God, itugyan ako akong kinabuhi nga na kanimo. Pero kung unsa may mong kabubuton sa akong kinabuhi, okay na ko, anak. Wala ko'y problema. Ano ra? Ay, dali sa oras. Gamin lang oras, no? So, atong nakita diri, God intends for the last blessings in time. Mo gini, last blessings in time. Ang last blessings in time niya, ang isgutan din kining last moment sa imong kinabuhi. How you deal with the last moment of your life? Are you in fellowship with God? Or are you out of fellowship? But that is my prayer sa atong tanan, no? Na makasabutan niya na. Then your cup overflows. Ano mean siya, your cup overflows? Unsa may botip sabot niya sa cup diri? Ang atong ulo sudlanan sa mga doktrina. Og diri nagapuyo ang mga doktrina sa ato ang ulo sa atong kalag. Og mato pa niya, my cup overflows. Ang cup daw nag-overflows. Because of the doctrine in your soul, mo'y nagkasigi og gawa sa imuhang kalag. Na din, makita na gina akong Ginoo, kadugay na akong hinulat anyway. Kung di mo gina ito mabutan ang rapture. Pero nasa imong isip, isa na lang kapag pamilok ni, makita na gina ako ang akong ipangandoy sa dugay yung panahon. My cup overflows. As a mature believer, you have learned enough Bible doctrine to know that your death is in the hands of the Lord. Di ka mag-complain. Nakaibalo ka nga, siya lang dito magbubuot sa tanan. Siya lang ang insakto nga skilled farmers nga musanggi sa atong kinabuhi. O dili na mag-question yan. So as a mature believer, you have learned enough Bible doctrine to know that your death is in the hands of the Lord. Hindi ta dapat mag-question. Whether you die instantly in a head-on collision, muna yung gisgutan ninyo, whether you die instantly in a head-on collision. Kasi nga nani mong good ni. Prepare naman ka. Makadawat naman kasi mong kamatayon. So samtang siguro nagdagan ka, gikalitan kag bangga dahil train pa siguro ang bangga sa imo, pasok ka sa lalong dito ra. Okay, ginamong nawa sa mga ko. Kung bangga, kita na kung sa so. So, inana. Ana ang imong nasa imong isip. Kasi wala mong gutok kay balos manner. We do not know the manner. Gawas lang siguro kung kuha na ka, nagtinga na ka ng tungkol sa cancer, kana, mahibalo na dyan ka sa manner ni mo nga ang imong kamatayon, posible, mo na gina.
higdaan ra ka. Sa higdaan ra ka. Kita na kasawa na Paris. Gusto mo na Kita pagkas TV dito nga, uy, ning plat naman. No? Siro, yun na, kay balo ka. Pero bisan pa ganin yan ang panahon, di pa dyan ka makaingon. Basig linugon, dahil kag datugan, kag dako kain ko, dali lang kayo. So, ang manner sa kamatayon, huwag ita na ibalo. Ang Diyos rin yun. So, mo nang gingon niya nga, walay usak ka buhok nga mahulog sa imuhang ulo, nga wala mahibaloy sa Diyos. So, ang buot na yung pasabot, walay usak ka kinabuhi sa tao nga mawala sa kalibutan, nga wala na kong mahibaloy. Walay usak ka langgam nga mahulog sa yuta, nga wala na kong mahibaloy. Buti pasabot, ang Diyos Gid ang nahibalo sa ato ang kinabuhi. Kung dili kita, di dapat magkumplin niya na. Naibalo na tao, pila lang ta katuig sa kalibutan. Naibalo na ang Diyos kung pila lang ta katuig sa kalibutan. To complain, nagpasabot nga, wapag kita nag-grow. So, as a mature believer, you have learned enough Bible doctrine to know that your death is in the hands of the Lord, whether you die instantly in a head collision or after a prolonged, painful illness. You are perfectly relaxed because you know that you will dwell in the house of the Lord forever. So, muna yung makapanindot, muna yung dying grace. Relax lang ka kay, pila ka minuto lagi ron, nanak ko sa Ginoo, nanak ko sa iyang gingharian, nanak ko sa langit. Muna yung mga doktrina. Nga kung nasabtan mo na siya, dili ka magkahadlok sa kamatayon. Kung mo itong gitudlo ka ganina nga, wala ka mahigugma sa Diyos kung nahadlok ka. Di ba? 1 John 4:18. Kung nahadlok ka, wala ka nahigugma sa Diyos. Pero nahigugma ka sa Diyos, wala kay kahadlok. Kung nahigugma mo ka sa Diyos, hindi ka mahadlok sa kamatayon. Matubang ka niya. Musugat ka niya. Mauban ka niya. Magkinabuhi ka uban niya. Mao na siya, no? Dapat masabtan na ito na. Well, ang atong time, insakto na yun, busa, dinhin na lang sa tataman sa atong pagtuon, o mag-aampo ta. Amahan na mo nga Diyos, salamat sa panahon nga magihatagan ni kanamo, bisan man sa pagtuon sa imong pulong, especially sa doktrina sa kamatayon, nga din mo kanisiya ang gikahadlukan sa kadaghanan. But Father God, thank you so much sa imong pulong, nga nagahatag kanamo og stability, peace, tranquility sa among makinabuhi, nga bisan mag-unsan mitabo sa among kinabuhi, Father God. Our life is in your hands. Naman gani kanta niya na, Father God. Nga among kinabuhi nara sa imong kamot. Ikaw ra ang nagbuot sa among kinabuhi. Dili mo extend kini siya tungod kay nagapalingkamot mi nga mabuhi. Dili pud mamubo ni siya o dili mo taas pud siya. Kundi ikaw gyud ang magbubuot sa among kinabuhi. Ang dagan sa panahon, moabot ra gyud sa insaktong panahon, Father God. Ug salamat sa imong pagtudlo kanamo nga kabalo kami mudawat sa among kinabuhi, Father God, bisan man sa pagatubang ng kamatayon. Salamat sa imong grasya, sa imong pulong, kanunay nga nagadasig kanamo, nagalipay kanamo, naga-comfort ka na mo sa bisan unsa mga panghitabo sa among kinabuhi. Ginauli na mo ang tanang pagpasalamat, pagdaig, paghimaya na kanimo, pinagi lamang sa pangalan ni Kristo Jesus, atong Diyos ug atong manluluwas. Amen.